Ang makulay na buhay at karera ni Karina Afable mula sa tanghalan ng Pilipinas hanggang sa telebisyon ng Amerika, sa kasaysayan ng industriya ng libangan sa Pilipinas. May mga pangalang nananatiling nakaukit dahil sa kanilang angking talento at kontribusyon. Isa sa mga ito ay si Corazon Agoncillo na mas sumikat sa kanyang pangalang pang-entablado na Karina Afable. Siya ay isang retiradong aktres at mang-aawit na ang ningning ay sumilay mula pa noong dekada 60. Higit pa sa kanyang lokal na tagumpay, si Karina ay isa sa mga unang Pilipinong nakatuntong sa telebisyon ng Amerika. Isang patunay ng kanyang pambihirang kakayahan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang salaysay ng kasikatan, kundi pati na rin ng pagbangon, pag-ibig, at isang buhay na payapang niyakap ang pagbabago palayo sa liwanag ng entablado. Kabanata 1, mga unang taon at pagsibol ng pangarap. Isinilang si Corazon Agoncillo noong 9 ng Pebrero 1900 at 45 sa Rosario, Batangas. Siya ang ikatlong anak nina Josefina Villena at Vicente Agoncillo. Bagamat tubong Batangas, sa Maynila siya lumaki at nagkaisip. Sa kanyang taas na 5 talampakan at 1 pulgada, nagtaglay siya ng presensyang akma sa entablado. Ang kanyang formal na edukasyon ay nagsimula sa Rafael Palma Elementary School. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa high school sa Far Eastern University, FEU, sa Maynila, kung saan din siya nagsimulang kumuha ng kursong AB sa kolehiyo. Gayunpaman, ang tawag ng sining ay naging mas malakas at nakatapos lamang siya ng unang taon bago tuluyang ituon ang kanyang pansin sa umuusbong na karera sa show business. Bata pa lamang si Karina, malinaw na ang kanyang hilig sa sining ng pagtatanghal. Pangarap niyang maging isang announcer sa radyo, isang propesyon na nangangailangan ng malinaw na tinig at kumpiyansa, mga katangiang likas sa kanya. Sa murang edad na 5 taon, naging bahagi siya ng programang panradyo na Tita Betty's Children's Show, na nagsilbing kanyang unang pagsabak sa mundo ng broadcast media. Ang karanasang ito ang nagbukas ng pinto para sa kanya upang maging isang radio talent, kung saan regular siyang gumanap sa iba't ibang drama program. Ang kanyang tinig, na madalas marinig na umaawit sa mga palatuntunan sa radyo, ang naging daan upang unti-unti siyang makilala at mapansin ng mas malawak na tagapakinig. Kabanata 2, pag-usbong sa radyo, telebisyon at pelikula. Ang radyo ang nagsilbing pundasyon ng karera ni Karina. Ngunit sa tulong ng kanyang tiyahin, lumawak ang kanyang abot-tanaw. Isinasama siya nito sa mga estasyon ng telebisyon, kung saan siya ay napasabak sa mga patalastas. Isa sa mga pinakatanyag niyang commercial noong kanyang kabataan ay para sa produktong Carnation Milk. Ang taong 1,900 at 6 na po ang nagmarka ng kanyang formal na pagpasok sa show business. Naging bahagi siya ng isang tanyag na programa sa radyo na pinamagatang Buhay sa Baryo. Dahil sa tagumpay nito, isinapelikula ang programa. At si Karina, na bahagi na ng original na cast sa radyo, ay natural na naisama sa bersyon sa pelikula. Ang pelikulang ito ang naging pinto niya patungo sa mas malaking mundo ng pag-arte at nagpakilala sa kanya bilang isang bagong mukha sa industriya. Mula roon, sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Pinangarap niyang maging isang mahusay na mang-aawit, at ang pagpasok sa entablado ng show business ang nakita niyang paraan upang matupad ito. Sa mga sumunod na taon, naging abala siya sa paggawa ng mga pelikula na nagpakita ng kanyang husay sa pag-arte at pag-awit. Kabilang sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan ay ang Meeting the Avants, 1963, I'll See You in September, 1967, Palikirong Kutsero, 1967, We Only Live Wives, 1968, Agents Wen Manong, 1968, I, Matiger, 1969, Patria Adorada, Dugo ng Bayani, 1969, Intensity 70, 1970. Kasabay ng kanyang pamamayagpag sa pelikula, si Karina ay naging isang pamilyar na mukha rin sa telebisyon. Naging mainstay siya sa daytime variety show na Stop, Look and Listen, na umere mula 1,900 at 68 hanggang 1,972. Naging bahagi rin siya ng programang Oras ng Ligaya at ng pambatang palabas na Kidilan sa Channel 5. Sa rurok ng kanyang kasikatan sa telebisyon,
Nagkaroon siya ng sariling palabas na pinamagatang Karina sa Channel 11, isang testamento sa kanyang estado bilang isang pangunahing bituin noong panahong iyon. Kabanata 3, isang pagsubok sa karera at bagong kabanata sa Amerika. Isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang nagpabago sa takbo ng kanyang karera. Ang pagdeklara ng batas militar noong Setyembre 1972 ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa bansa. Kabilang na ang industriya ng telebisyon. Maraming produksyon ng pansamantalang itinigil at ang masiglang karera ni Karina sa telebisyon ay biglang natapos. Subalit, ang pangyayaring ito ay hindi naging dahilan upang panghinaan ng loob ang determinadong mang-aawit at aktres. Sa halip na magpatalo sa sitwasyon, nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang magsimula ng bagong kabanata. Kalaunan, nagpasya siyang mangibang bansa at manirahan sa Estados Unidos. Sa Amerika, hindi man niya ipinagpatuloy ang kanyang karera sa parehong antas ng kasikatan tulad sa Pilipinas, nagawa pa rin niyang makagawa ng marka. Noong dekada 80 nakasama siya sa isang episode ng sikat na American television show na Barney Miller. Ang tagumpay na ito ay isang pambihirang karangalan noong panahong iyon na naglagay sa kanya sa hanay ng ilang Pilipinong nakapasok sa mainstream American entertainment. Kabanata 4, buhay personal at pamilya. Sa likod ng kamera, ang buhay ni Karina ay kasing kulay ng kanyang karera. Siya ay maagang pumasok sa pag-aasawa. Ang kanyang unang naging kabiyak ay ang television director na si Raul Silos. Sa murang edad na 16 na taon, isinilang niya ang kanyang panganay na anak. Biniyayaan sila ng 4 na supling, sina Richard, Robert, Karina at Ronald. Gayunpaman, ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal at sila ay naghiwalay. Noong dekada 70, muling natagpuan ni Karina ang pag-ibig sa katauhan ni Leonard Bell, isang Amerikano. Sila ay nagpakasal at nagkaroon ng isang anak. Tumagal ng 7 taon ang kanilang masayang pagsasama. Ngunit ito ay winakasan ng hindi inaasahang pagpanaw ni Leonard. Sa ikatlong pagkakataon, muling binuksan ni Karina ang kanyang puso at nagpakasal kay Samuel H. Gray, na isa ring Amerikano. Ang kanyang mga karanasan sa pag-ibig at pamilya ay humubog sa kanyang katatagan bilang isang babae. Isang pangyayaring hindi niya malilimutan ay ang aksidenteng kinasangkutan niya noong ika-31 ng Mayo, 1968. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan sa Quezon City, ito ay nabangga ng isang owner-type jeep. Nagtamo siya ng bali sa kanang kamay na kinailangang operahan sa National Orthopedic Hospital. Nanatili siya ng ilang araw sa Santa Teresita Hospital upang magpagaling. Ang insidenteng ito ay nag-iwan sa kanya ng trauma at nagturo sa kanya na maging mas maingat sa pagmamaneho. Sa kabila ng kanyang abalang buhay, may mga simple siyang kinahihiligan. Mahilig siyang manood ng sine at mamingwit, mag-fishing. Kabilang sa kanyang mga paboritong pagkain ang alimango, sinigang na baboy at hipon. Ayaw niya sa mga taong mayabang o atribida. Ang kanyang pananaw sa buhay ay simple ngunit malalim. Naniniwala siyang ang bawat pangarap ay may katuparan kung ito ay pagsisikapan. Kabanata 5, ang ugnayan sa pamilyang Agoncillo at Tapamana. Si Karina Afable ay nagmula sa angkan ng mga Agoncillo, isang pamilyang kilala sa iba't ibang larangan. Siya ang orihinal na bituin ng Agoncillo family sa mundo ng showbiz. Ang legasiyang ito ay naipagpatuloy sa kasalukuyang henerasyon sa pamamagitan ng kanyang pamangkin, ang sikat na host at aktor na si Ryan Agoncillo. Nang si Ryan ay nagsisimula pa lamang sa industriya, si Karina ay nagsilbing isa sa kanyang mga gabay. Nang si Ryan ay nakapag-asawa na kay Judy Ann Santos, nanatili ang kanilang malapit na ugnayan. Madalas siyang bisitahin ng mag-asawa sa Estados Unidos, kung saan masaya niya silang tinatanggap. Ang ugnayang ito ay nagpapakita ng matibay na buklod ng kanilang pamilya na nag-uugnay sa gintong panahon ng Philippine showbiz at sa kasalukuyan. Kabanata 6, pamumuhay sa kasalukuyan at legasya. Sa kasalukuyan, si Karina Afable ay nasa edad na 76 batay sa huling tala at masayang namumuhay sa Estados Unidos, malayo sa ingay at liwanag ng showbiz. Sinasabing nananatili siyang malakas at malusog. Kapag may pagkakataon, nasisiyahan siyang maglakbay at tuklasin ang iba't ibang lugar. Siya ay kontento at ipinagmamalaki ang mga tagumpay na kanyang nakamit sa loob man
o labas ng industriya. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan, kundi sa kakayahang harapin ang mga pagsubok, bumangon, at makahanap ng kaligayahan sa bawat yugto ng buhay. Si Karina Afable ay naging inspirasyon sa marami noong kanyang kapanahunan. Naghatid siya ng saya sa kanyang mga tagahanga sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng kanyang musika, pag-arte, at pagtatanghal. Ang kanyang pangalan ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng sining at kultura ng Pilipinas. Isang bituing minsan ay nagningning ng buong liwanag sa entablado at nag-iwan ng isang pamana ng talento, katatagan at grasya.